sa isang sulok ng Pilipinas na hindi na naaabot ng karaniwang paglalakbay. May isang tribong naninirahan sa gitna ng kabundukan. Araw-araw nilang hinahamon ang panganib para lamang mabuhay. Ang kanilang misyon araw-araw ay hindi biro. Kinakailangan nilang umakyat sa matatayog na puno upang hanapin ang uway na karaniwang nilang ginagamit sa paggawa ng duyan. Para sa kanila, ang kagubatan ay hindi lamang tahanan. Ito ang kanilang pinagkukunan ng pagkain, kabuhayan at pag-asa. Mas mahirap kung mas madulas yung dinadaan namin ng puno doon pupuntang ibabaw. Delikado sir kung mauran kasi madulas kung mauran. Buwis buhay yung hanap buhay nila para lang makasurvive. Ganyan yung buhay ng mga mamanwa. Ngunit bago kumarating ang tribo ng mamanwa ay hindi biro ang aking pinagdaanan. Dumaan ako sa gitna ng kagubatan kung saan ang kalsadang aking tinatahak ay matarik, mataas at minsan naman ay pababa. Kunting pagkakamali mo lang rito, talagang didiretso ka. Kaya mag-iingat po tayo kapag magplano po tayong bisitahin ang tribo ng mamanwa. Grabe yung tarik. Wow. Talagang delikado. Nakita nyo yun? OMG. Wow. Wala. Sobrang delikado. Wow. Ngayon lang ako nakadaan ng ganito ka delikadong daan. Sobrang hirap. Yes, sir. Grabe. Ang hirap ng daanan nila dito. Akyat, baba at dumaan pa tayo sa pinaka delikadong tulay. Welcome to Cagbana. So mahigit 2 oras din ang ating biniyahe papunta rito sa Cagbana, dito sa barangay Cagbana, Burawin, Leyte, kung saan makikita natin yung mga nakatirang manubo. Pupuntahan natin yung pinaka sentro kung saan nakatira yung mga manubo. Yan, tahimik yung lugar kasi nasa kalagitnaan siya ng mga kabundukan. Yung mga tribo nandun po sa ibabaw. Separate lang yung bahay nila. Susubukan po nating akyatin itong lugar nila. Ayan. Grabe. Nasa tuktok ng bundok yung mga bahay nila. Sobrang taas. Naka-elevate yung mga tirahan ng mga manubo. Hello po. Thank you, Kulop. At nang maakyat ko na ang tuktok ng bundok na kinatatayuan ng kanilang mga bahay, ay dito ko na nakita ang ilang mga tribo ng mamanwa na nakatira rito. Kilala sila bilang isa sa may pinakamalalim na ugnayan sa kalikasan at ang kanilang kaalaman sa gubat. Sila ay isa sa pinakamatandang pangkat na tao sa Pilipinas. At dito ko rin nakilala si Kuya Pulpul at Kuya Julie na naabutan kong gumagawa ng duyan, isa sa mga pangunahing hanap buhay ng tribong mamanwa.
dahil wala dito ang pinuno sa kanilang tribo, ay kinausap ko si Kuya Julie kung papayagan ba nila akong may document ang kanilang pamumuhay. At sa aming pag-uusap ay pinayagan niya tayong may document ang uri ng kanilang pamumuhay, pagkuha ng mga uway sa kabundukan, ang kanilang pangunahing hanap buhay na karaniwang ginagamit sa paggawa ng duyan na ibinibenta sa bayan. So makikita po natin, ito po yung mga sample nila na kanilang gawa. Ayan, ito po yung duyan. Kadang sa kabanwa, nagkaroon ka bukid ka mo kita guway. Oh. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Kuya John Lee at Kuya Pulpul ay kaagad naman akong pinasama papunta sa bundok upang manguha ng uway. So sasamahan po natin sila kumuha ng mga uway na ginagamit sa paggawa ng duyan. Ito yung karaniwang hanap buhay nila dito para makasurvive sa araw-araw. Kinakailangan naming maglakad ng mahigit 2 oras paakyat ng bundok kasama ang mga tribong Mamanwa. Sabi nila, 2 oras yung lalakarin bago makarating doon sa pinagkukuhaan nila ng uway na ginagawa nilang duyan. Grabe. Biruin mo yung mga bata, kayang maglakad sa akyat baba na bundok. Sa umpisa pa lang ng aming paglalakbay ay hindi biro ang aming pinagdadaanan dahil kinakailangan naming umakyat o gumapang paakyat ng tuktok ng bundok kung saan makikita ang mga uway. Aray ko! At dito ko nga napagtanto na hindi biro ang kanilang ginagawa araw-araw para lang mabuhay. Buwis-buway din yung pangunguha nila ng uway kasi kailangan nilang akyatin ang tuktok ng bundok na ito para makarating kung saan maraming mga puno ng uway. At sa patuloy na aming paglalakbay ay dito ko sila lubos na hinangaan dahil sa kanilang sipag at tiyaga at determinasyon para lang mabuhay. Ano? Kaya? Grabe, buhay din yung ginagawa nila araw-araw. Sa ganitong hanap buhay nila, kailangan nilang tiisin paakyat baba dito sa bundok para makakuha ng uway. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paglalakbay ay narating din namin ang pinakatuktok ng bundok kung saan makikita ang mga uway. Grabe, nandito na tayo sa tuktok. Hirap din ang ginagawa nila. Sobrang taas ng inaakyat. Nakakabunlib ka nga na eh. Perme, nailog ka. Kinakaya mo. Grabe no, sanay ka na. Namamanid ng buong katawan ko. Sobrang hirap. Ano yan? Ha? Nakakain yan? Anong tawag dyan? Amin, magkahan. Maragnaw. Mahagnaw? Maragnaw. Maragnaw? Patingin niya. Kasulong man. Ha? Kani? Nakakaon ini? Nakakain daw kuno. Nakakain daw to. Sabi nila pa, ikaw, kain ka nga. Anong lasa? Kain. Tagsum. Tagsum. Maasim. Okay. Gamay lang, gamay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Baka ito yung olive tree. Olive? Yan. Nakakain daw. Pagkatapos namin makipagsapalaran sa akyatan dito sa bundok, ay ang misyon naman namin ngayon ay maghanap ng mga uway sa pamamagitan ng pag-akyat sa matatayog ng mga puno. Sobrang hirap maghanap ng material na ginagamit sa paggawa ng duyan. Biruin mo, nasa tuktok na kami ng bundok.
Pero wala pa kaming nahahanap. Yun yung kukunin natin. Yung, Yun, oh, sa baba. sa baba. Kasi mataas-taas yan. Saan tayo dadaan, sir? Dito, Naku po. pababa. Kailangan nating bumaba sa ilalim. Oo. Tapos aakyatin ba natin yan? Tapos aakyatin nyo. Aakyatin. Kasi Okay. yung wine, kasi kuwan yan kabuok, dalawa. Dalawang piraso. Dalawang piraso kasi taas-taas po ng uway. Oo. So bababa tayo para maakyat nila yung puno. Ganito pala kahirap yung ginagawa nyo. Mahirap din. Paano nyo nakakaya? Kasi makakaya na namin kasi kasi yung hanap buhay namin kasi wala nang iba. So kinakailangan nating bumaba. Kasi nandun sa baba yung kukunin niya, buwis buhay. So pagbaba pa lang, delikado na. Kasi sobrang dulas. Ingat kayo ha. Grabe, sobrang hirap ng kanilang pinagdadaanan araw-araw para makaroon ng pera. Isang pagkakamali mo lang rito, siguradong sa baba ka pupulutin. Ay ko. Nandito na kami sa ibaba. Ang gagawin natin yun, sir? Kasi aakyat tayo diyan kasi yung kukunin nating uway kasi diyan sa taas. So, akyatin mo. Oo, aakyat natin. Okay. Sige, sir. Sige. Ingat. Dito ko nasaksihan kung gaano kahirap ang kanilang hanap buhay. Kailangan nilang umakyat sa matatayog na puno at masukal na kagubatan upang makakuha ng biyaya na hatid ng kalikasan para sa kanilang ikabubuhay. Biruin mo, buwis buhay yung ginagawa nila. Isang pagkakamali lang, pwedeng mahulog dito sa baba. Oh. Sobrang taas niyan. Ayan, nakahulog na. Kailangan makipagpatintero sa ibabaw. Matapos putulin ni Kuya Junli ang uway mula sa matatayog na puno, ay nakaabang naman sa baba si Kuya Pulpul para kunin ito. Sa bawat kilos nila ay makikita ang pagtutulungan at tapang na kailangan upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Di magkakapilihan. Oo. Bangan ng karabogi. Ay, ma, bumalik ka. Sige. Para sa kanila, ang kagubatan ay hindi lamang tahanan. Ito ang kanilang pinagkukunan ng pagkain, kabuhayan at pag-asa. Gaano ba kahirap
yung ginagawa nyo araw-araw? Mas mahirap kung mas madulas yung dinadaan namin ng puno doon pupuntang ibabaw. Kasi madulas kung mauran. Gintitis lang namon kasi mahirap kami. Magkano naman ang kinikita nyo sa isang uway? Tag 1,000 plus kung na saad, order ba order. So, ibig sabihin kapag ilang pirasong uway yung makukuha nyo bago makagawa ng isang duyan? Tatlo. Tatlong. 3 piraso. So, ibig sabihin, umaakyat kayo ng mga napakatayog na puno Oo. at kukuha kayo ng Uway. uway. Mm. So, 3 piraso yung kukunin nyo. Tapos, 3 punong na matatayog din yung inaakyat nyo. Oh, 3. So, halimbawa kapag madulas yung mga puno, di ba kayo nahihirapan? Mas mahirap kung mas madulas yung dinadaan namin ng puno doon pupuntang Ibabaw. ibabaw. Bakit? Ano minsan yung nangyayari? Kasi pag umaakyat kami doon, magkukuha kami ng baging, kanang kuwan ba, kanang uway. Oo. Kanang uway nga gihigtan namo diri sa kuwan, di sa among hawak. So, tinatalian nyo yung mga katawan nyo. Tinatali namin para sigurado yun. Oo. Sigurado. So, may mga times ba na nahuhulog na yung mga nahulog kayo? Meron mga panahon na nahulog na kayo. Meron. Kasi mataas-taas yun. Kasi yung aking pagkahulog, mangingana yung kataas nga rin. Puntang baba. Ito? Oo. So, ano nangyari sa'yo? Dire, piang. Na bali yung... Yung kuwan natin dito sa gusok. Ilang taong ka nun? 20 20? years. Ilang taon ka na ngayon? 26. So, bali 6 na taon na. 6 taon na. So, hindi ka ba natatakot na maulit muli? Hindi. Kasi yung pamumuhay namin, kasi kuwan lang, pag pinagkakitaan namin dito sa sa Kagbana. Buwis buhay yung hanap buhay nila para lang makasurvive. Ganyan yung buhay ng mga mamanwa. Pagkatapos makakuha ng uway ay naghanap naman sila dito sa kagubatan ng kanilang pagkain. So, yung kinukuha niya, yan yung isa sa mga pagkain nila dito ng mga tribo. Yan yung magiging hapunan nila mamaya. Anong tawag sa punong yan, sir? Sarawag. Sarawag. Sa pa mga tribo. Ito sa amin na pag muling-muling. So ito talaga yung pagkain nyo ng mga tribo. So, ito yung kanilang kinakain. Mamaya, pagkatapos manguha ng kanilang hanap buhay, pag uwi nila, may dala silang kanilang pagkain para sa kanilang panghapunan. Ginagawa ng pagkain dito sa bundok, ito lang. Ano yung kinuha mo? Kain. Ha? Kain. Ang kakain eh. Tingnan. Ano? Anong dahon yan? Anong bagong ba? Bagom? Kinakain nyo yan dito? Oh, ito yon. Itong dahon na to. Paano mo nasabing nakakain? Nagtuduan kami sa ina. Oh, tinuruan kayo ng nanay nyo na nakakain yan. Itong dahon na to. Anong lasa? Maasim. Asim? Pagkatapos nilang maiuwi ang nakuha nilang uway sa kabundukan, ay agad naman ito nilang iproproseso para makagawa sila ng duyan at maibenta at may pambili ng pagkain para sa pamilya. Ilang sukat ba yung gagawin nating duyan? Magkuhan ka pa tagdima. 5 kadupa. Tagdima kadupa. Kaya kung tag-upat lang kadupa, mga kuhan itong kalipot. Bawat isang duyan ay may wastong sukat
5 dipa ng tao ang nagagawa sa isang duyan. Lima. Hindi. Sa tungan to, mo sa patungan to. Bawat putol ng uway ay hinahati sa 4. Oh, pipikaso ni ko ka pikaso pat. Siguro di dito pikaso ni. Kuan ng piraso pat. Tapos pagkatapos pag pikasin ni king kuha man tinae. Niya nga but nga niya. Pinakabalat ba niya ba? Pinakabalat. Pagkatapos ay tatanggalin nila ang balat para maging makinis. Pagkatapos malinisan ng uway ay ibababad naman nila ito sa tubig para maging malambot ang kanilang paghahabi. Bakit binababad yung nakukuha yung uway? Kasi makuan siya, Malambot? malambot. So kapag di binabad, Matigas. so that's why binababad ninyo. Oh, hindi binababad. Mga ilang araw nyo itong binababad? Kahit mga isang araw, Mga isang araw. isang araw lang. So makikita po natin, ito po yung mga sample nila na kanilang gawa. Ayan, ito po yung duyan. Ayan o. So gamit po yung uway, kakagawa sila ng ganitong klaseng duyan. Ito po yung kanilang pamumuhay para ma-survive sa araw-araw. Ito bang lugar ninyo? Pamilya lang kayo lahat dito? Oh, pamilya lang sir. So walang halong hindi ka pamilya Wala ba sa kuan dito? dito sa ibabaw? Yung bundok namin, yung pundok. So, tribo ng Mamanwa. Ilang taon na po kayo rito na nakatira dito sa mismong Kabagna, Barangay Kabagna? Pero siya nga, Matagal na sir kay ganda. Kaya kung nga dito, mas dito na nandagpo ako naman yung pinanganak. among mga anak. Kuha na nga ko karon 26. 26. Ang pinakamatanda sa inyo rito, ilang taon na? 100. 100? Umaabot kayo ng 100 plus? 100 plus. 20 ba guys? 120 120 daw, o 120 daw. years old. Sa kabila ng kahirapan at panganib ng kanilang hinaharap araw-araw, nananatili silang matatag, mapagmahal sa kalikasan at tapat sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang kanilang kwento ay paalala na may mga taong patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng ating mga mata sa tunay na buhay ng ating mga kababayan.